Mary, down there, listening to her master, understanding the word. Ang sabi ng Martha, Lord, tamad na tamad ang aking kapatid. Tamad na tamad. Imagine, hindi niya ako tutulungan. Busy-busy. Pinapawisan na ako, hirap-hirap na ako. Mary is too busy with that food that now they will eat it, but tomorrow you will bring it to the toilet. Mary is here. She's preparing not only for tomorrow, but for eternity. So like Mary, we will be sitting together, all together. I am also sitting with you. And if you learn, I will learn. If you will understand, I will also understand. If you will grow, I will also grow with you. All together. So, this morning, we are trying to look, ponder, study that God has that program for Himself. And that program has been given to mankind by way of Moses. God told Moses, ano man ang iyong nakita doon sa langit, nung ikaw ay nasa tuktok ng bundok ng Sinai, upang tanggapin mo ang 2 tapyas ng bato, the Decalogue, 10 Commandments. While Moses was there waiting for the Decalogue to come, God opened the windows and the doors of heaven. And He led Moses. Nakita niya, what a beautiful mansion, what a beautiful abode. Ang sabi ni God kay Moses, okay, when you come down, doon sa, at the foot of Mount Sinai, gawin mo ang tabernakulo. Now, what's out? Kung ano yung nakita mo, eksakto, yun din ang gagawin mo pagdating mo doon sa kasama ng iyong mga katribo, mga Hudyo o Israel. So, nag-iisip si Moses, gagawa ako, saan ako kukuha ng mga materyales? Sabi ng Panginoon, Moses, all the materials na gagamitin pag-establish, pag-put up ng tabernakulo ay manggagaling sa iyong mga kasamahan. Ano-ano ang mga materyales? Ginto, pila, bronze, oil, yung mga skins of different sizes and colors, and all these things. Lord, yun po ba ang gagawin ko? Okay, yun ang gagawin ko. So Moses, after he arrived down there, Moses said, okay, you have to offer to God something. And out of that offering, God will make something out of it. Remember the boy? While following Jesus, together with the 5,000 male, excluded ang female, excluded ang children. So, all in all, I have the figure in my mind. Kasi ang binanggit sa Biblia, 5,000. In those times, ang binibigyan lamang ay mga lalaki, pwera babae. Ay 5,000 na yung paglalaki. For example na to, out of 5,000 na lalaki, isinama, kalahati, half of them, isinama ang kanilang bana, ang kanilang asawa. Di plus 2,500. So 5,000 plus 2,500, pila na? Okay? So 5,000 plus 250, ilan na? 750. Okay? Kung yung mag-asawa ngayon, isinama nila ang, okay, normally, at the average, a family ranges from
1 to 7. Yan ang bilang ng children. Sabihin natin, 5. Isinama halimbawa, noong mag-asawa, yung kanilang dalawang anak. Out of 5 or 7 or 6 children, only 2. So, 2 times 2,500. Pila man? 5,000. So, tanan, okay, 5,000. Kini ay 13,500. Now, that's the point I want to drive. The thing that I want to drive is this. A boy who was with them, following Jesus, hearing the words, learning the words, understanding the words. Alas 12 na ng tanghali. Ang sabi ng mga lagad, Lord, gutom naman ang mga tao. Kaluin man sila. Gutom na. Ang sabi ng Lord, look for food. Look for food. Kahiya-hiya naman sapagkat yung mga tigulang, walay dalang baon. Sumusunod ka kay Jesus pero walay dalang baon. Kahiya-hiya. Pero yung boy, about age 12 or 15-year-old, habang siya sumusunod kay Jesus, naiman siya pagkain. Tama? May baon siya. May baon siya. Alam niya na siya ay kakain. Ang sabi ng Panginoon, wala may tinitindahan. Pero sabi ng Panginoon, look for food. Ang sabi ng isang disipulo, Lord, may nakita ako isang bata na ay ilang tinapay? Ilang isda? Then sabi ng isa, look, magkakasya ba ito? 5,000 lalaki, pwera babae, pwera anak. Tanan, 13,500. Magkakasya ba yung 5 tinapay isda? Magkakasya, no. But Jesus said, okay, hingin mo sa Kanya. Thanks be to God. The boy is a kind of person na hindi selfish. Kaluoy ta. Gihatag tanan. Walang itinira. Nung hingin ni Jesus ang kanyang pagkain, hatag tanan. Iba paano siya mabubuhay? Gutom siya. Pero gihatag ng tanan. No leftover. Tanan. See? Anong gigigin mo? Ang Ginoo. After praying, He blessed it. Lo and behold, yung 5,000, uy, sobra, busog kayo. Yung remaining mga asawa at yung mga bata, busog kahapon, gihapon. So, what does it mean? When you give, what is being asked of you, God, He will turn it. Hindi lamang additional, multiplication. Hallelujah! So whatever thing in your hand, give it. Give it. Don't be selfish. Don't be selfish. Okay? Then the Lord will make that 2 fish and the 3 5 loaves. He is the provider, right? When He provides, He will use something. This time, ano ang ginamit ng Panginoon? To provide the 3,500. Kanang baon ng bata na hindi niya ipinagmaramot. So, ang lesson diri, kung saan man ang hingin sa iyo ng Diyos, give it all! Hello? Oh, Panginoon, I need this I need this. I want to buy something. Hinihingi sa'yo, bigay mo! Tayo,
tayo, tao. Tandaan po ninyo, tayong tao. Tinuturuan tayo, no? Sa pagkamanak pa lang tao, tinan nyo. Pagkamanak. Tinan nyo ang balat ng tao. Paanak. Dili anak. I-wave nyo nga yun yung mga hand of class. Don't wave this way. Open. And the hands of God is with you. Thank you. Hinihingi ng God. Just a minute. Okay? Hinihingi ng God na siya ay mag-i-establish ng tabernacle. Pero saan magmumula ang materialis? Sa mga tao. So when Moses asked the people of Israel to bring in anuman ang ilang dala, anong ginawa ng mga tao? Ihatag nila. Yung hinatag nila, ibinigay nila, ano nangyari? Nag-iisang tabernakulo. Right there, the presence of God is to be found in that tabernacle. So the lesson here is, whatever God asks you, give it. And God will inhabit. Diba? Not only singing praises, God inhabits what? Where? In the praises of His people. I believe also, God inhabits. That whatever He asks of you, and you give it freely, not grudgingly, then the good Lord will multiply. Hindi additional, multiplication. Not double, triple, and I call that magnitude-full. Can you understand magnitude-full? More than multiplication. So, excuse me. Okay. Okay. So what happened? Doon sa lahat ng binigay ng mga Israelitas, Moses was able to establish the tabernacle. Ano ang produkto? Epekto. Dito naninirahan ngayon ang Panginoon Diyos. And His stay here will be eternal. Eternal? Kahapon, ipinaliwanag ko. Kung sa man ang meaning ng eternity, and, okay, kita din, nakalabas na kayo. Praise God. Hindi nyo ito malalaman sa dyan sa man. Talagang, kasi, so many pastors, alam nila, sagikan ng itlog sa manok, sagikan ng manok sa itlog, at tuloy sila ganun. Now you know, eternity. Okay? So, when it is timeless, hindi ka na magkakaedad. When it is ageless, hindi ka na tatanda. You will be like forever. Your beauty will be forever. Hindi ka na kukulbot. Wala na dobling uban. Lahat pogi, lahat maganda. Hello? Wala na po sakit. Wala nang rayuma. Wala na, tanan. That is you forever. Glory be to God. So, nangyari yun sapagkat ibinigay ng tao, ng mga Hudyo, ang hinihingi ng God through Moses. Then God simply decided, and He will decide forever. No matter what. Okay.
But there is a responsibility that man has to face and has to do. What is that responsibility? Okay? We said yesterday that while the presence of God is to be found in the tabernacle, outside the tabernacle, because the tabernacle is fenced, okay, may bakod dyan. Outside the tabernacle is the symbol of the world. The world is full of sin. First John, nakabasa ko, nawala na nakabasa ko. Isa ang nakabasa ko. Sige. Isa. Bisaya. Sige, Pastor. Di bali, sige. English, Bisaya, Tagalog, Espanyol. Hiligay no? Pwede. First John. Kini ang world. Na? Kini ang world. First John. To God be the glory. Sige. Ito isang pulpit. Ito. Okay. Chapter 2 and verse 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust. Wait a minute. For all that is in the world. Now, wait a minute. Let us define. What is the meaning of the word world here? Does it mean it is the physical earth that we live in? No, definitely not. The word here would mean the humanity, ang sangkatauhan at ang kanyang kaugalingon, kanyang lifestyle, ang kanyang karakter, ang kanyang personal God. So, when you see the world here, it doesn't mean sa physical world that we live in. Dili na. Kundi tayo. Kung saman ang nandito, For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is the world. Sandali, excuse me, Pastor. Have you heard 3 things that we are doing? Shame on us. The 3 things that we are doing are the following. Again, let us count. The lusts of the flesh. The lust of the flesh. What is that lust of the flesh? As far as the Word of God is concerned, we can define the lust of the flesh as it is stated in Galatians chapter 5, 19 to 21. Okay? Lust of the flesh. What are those things? What are those things? Again, Galatians 5, 19 to 21. We are defining what is that lust of the flesh. Continue, please. Galatians 5, 19 to 21. 19 And let us, to 21. yes please, let us count them all the lusts. Sayon kayong pagilas sa buhat yadtong nagsunod sa tawhanong kinaiyan. Listen, because now it is being identified one by one. What is lust of the flesh is all about. Please. Makita kini diya sa malaway ug hugaw ilas mga buhat. Sige. Ingon man Let us count. pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang, Go ahead. makita usab kini sa pagdinumtanay, pagpanagpingkit o kasinan, Go ahead. kapungot o kahagog o pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Ang lahubog. Hubog na to. Pastor, wait a minute. Ang hubog dire
Kasi dapat paliwanag isa-isa yan eh, yung 15 of them. You need to define it. Yun lang palahubog. Dili na sa alak lang. Okay. Ang palahubog niya, meaning anything that will intoxicate you. Yan ang hubog, palahubog. It is not only wine. It could be prohibited drug. It could be because you are so beautiful, you're so proud of yourself, hinubog ka ng iyong at palagay sa sarili, I am so beautiful, and they are not like, hubog ka man. So the word palahubog diha, dili na lang sa alak. Anything for matter that will intoxicate you. Ano? Anything. Huh? It could be, maybe you're so proud of your lips. With your eyes, maybe. Hubog ka sa iyong eyes. Hubog ka. Tantalizing eyes. Huh? So anything, ha? Tuloy ang basa. Pagkapalahubog o pagkamatuyangon sa Yeah. lawas ng pangandoy. O uban pang mga utang sama niini, usa pasidanan ko kamo. Karon sama sa akong ihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butang. Walay dapit sa gingharian sa Dios. Ang gumagawa ng ganito mga bagay ay hindi karapat-dapat because this is lust of the flesh. We are identifying what John said in 1 John chapter 2. Okay? Lust of the flesh. Ikadua, lust of the eyes. Eyes. We thank God because we have a naked, eyes that we can see everything. And because of the seeing, we do easily appreciate. Tama? We appreciate every beautiful flower, etc. Because of this. But sometimes, Satan uses the eyes. Halimbawa, let's go back sa Eden, Garden of Eden. When God told Eden and Eve, of all the trees and fruits that are in the garden, you can freely eat of it. You can freely eat of it. Okay. Of all, tanan. The word all is what? Inclusive. Inclusive. You know what inclusive is? Tanan. Yung tanan. Okay. Anong sinabi ng demonyo? Sinabi ba, this is Genesis chapter 3, verse 1 and 2. Sinabi, sabi ni Satan, sinabi ba ng Diyos na huwag mong kakanin ang bunga ng bungkay? Eh, sinabi na that they could eat freely. Here, Satan said, sinabi ba ng iyong Diyos, nag-particular siya, you are not to eat of this. Sinabi na tanan eh. Walay, sa tanan, walay exclusion. Inclusion lang, tanan. Ha? You see? Ang yawa, pagka siya ay tumutukso, ang iyang ginagamit ay ang Word of God. Watch out. Ito ay pagkaminsan, example, sa mga mangangaral. Hindi lahat ng tumatayo at hawak ay Biblia ay inyong pakikinggan. No. Most especially, kung kilala niyo yung tao, ang kanyang karakter, ang kanyang personalidad, ang kanyang relasyon sa iyang bata sa iyang asawa, ang relasyon niya sa kanyang mga anak, ang relasyon niya sa kanyang community. Mahusay man siyang sermon, pero questionable ang kanyang ugali, ang kanyang karakter. Sa iyang asawa, hindi siya faithful. Huwag ninyong pakinggan. Turn your TV off. Hindi lahat ng nangangaral. Ang sabi doon sa 1 John chapter 4, verse 1, not every spirit you will hear. No, you are to filter, criticize. Hindi yung, wait,
Guwapo ka, you work. Mahusay mo sa, uy, ang galing. Pero hindi mo alam, hindi pala siya maayo ang relasyon sa iyang asawa. Huh? Oh, boy, how could it be? Tayo ay instrumento ng ng kaluwalhatian ng Diyos. So therefore, this must be clean vessel. Your life is your sermon, and your sermon is your life. Hindi yung iba yung life mo, iba naman ang iyong sermon. Hindi na. Kinanglan, ano ang iyong sermon, iyan ang iyong kinabuhi. Kinabuhi mo, iyan ang iyong sermon. Amen? Iyan ang hinihingi ng Panginoon Diyos sa iyang katawan. Sa iyang katawan. Okay. So, please, go ahead. Apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kabalingon. Kining mga butanga, wala may supag sa bisan unsang balaod. Ang tawhanang kailibgon o mga pangatloy, ilansang na sa cross sa mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatong kinabuhi. Amen. Busa siya usab ang pahariyo nato sa atong kinabuhi. Amen. Kinahanglan dili kita magmapagarpo, ni magmasukanon, ni magkasinanon sa usa. Thank you. Thank you. Klaro. Straight from the Word of God, klaro na. Ito ang turo ng Ginoo. Dili turo ng tao. Doon tayo maniwala. Huwag kayo maniniwala sa tao. Sa Biblia sabi, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Cursed be the man who trust in his fellow man. But, grabe ang Panginoon. Kasi ang gusto niya, siya lamang ang number one. Siya lamang. Walay lain. When God gave these 10 commandments, Exodus chapter 20, 1, 2, and 3, ang sabi niya, okay, I am your God. Okay? Nagpakilala siya. I am your God. And I don't need anything that will interfere between me and you and me. Ano yung mag-interfere? Mga idols. Kagabi, sa lesson namin sa eskwelahan, ang idol, according to the Bible, 1 Corinthians chapter 8, verse 4, an idol is nothing. In the book of the Old Testament, because they are nothing, they are to be stamped out and burned. If you will stay and go closer to idolatry or idols, it means in Greek word, mipleset. Okay, ituro ko kagabi, mipleset, meaning horror. Kahit si Jeremiah musulti ang mga idolo ng mga bansa, murag scarecrow. Kung sama ng scarecrow, asa mo bito gibuta? Why? Rason. Dekorasyon? Dekorasyon? Dili. Kang hadlok sa maya. O ang maya, hawa dia. Ito ang mga, in other words, they are nothing. Okay? Sabi ng isang si Jande, pero may mga taong natakot. Takot sila sa mga idolo. Oh!